May basehan ba to? O, yun nga, nananamantala, sabi ni Secretary Alcala, sa gulay nananamantala. Eh, yung ibang presyo, like itong harina, kamusta po? Oo. Ang arena, alam mo, Igan, nakakalungkot dahil talagang nakikita po natin na nandito na naman tayo sa level ng 2008. Nung ang presyo ng arena natin ay lumalampas na sa 900 pesos. No, so far, ang ating retail ngayon ay nasa 900, 920, Igan. Kaya talagang ang presyo ng tinapay at mga noodles ay talagang sumusunod sa pagtaas ngayon. So tama lang yan, Yusek, tama lang ang arena tumaas. Well, sa ngayon, yes, tama ito at ang tinapay ay binabantayan din natin at ang ang ating hinihingi ng mga sa mga panadero ay yung mga acquisition cost din nila, no? Para kung ano ang itinaas ng arena ay siya lang dapat itataas ng tinapay. Okay, wala pang dahilan para mag-price control tayo. Sa ngayon, wala pa, Igan, na may mga kadahilanan ang mga nakikita natin pagtaas sa ngayon, Igan. Bukod sa arena tinapay, ano pang binabantayan ng DTI ngayon, Yusek? Of course, nandyan yung gatas na talagang nagpasabi na sila'y magtataas na. Magtataas din? Opo, nagtaas po ang gatas ng 3 to 10%. Okay. Yun hong ating kape ay tumaas ng 2 to 3%. Dahil ang coffee beans natin naapektuhan dito sa ating tagtuyot at yung ating inaangkat galing Brazil ay talagang tumaas din po. Medyo naapektuhan din. Ngayon yung delata, yung processed meat, so far isang brand lang po ang nagtaas pa. Ang iba ho ay walang hong pagbabago sa presyo. At yun namang pinakahuli nating increase ay sa instant noodle dahil nga po dito sa arena nagkaroon na ng dalawang companies ngayon na nagkaroon ng pagtataas. Delata. 40 centavos per pack ang itinaas. Mga delata, Yusek. Nagtaas din daw yung tin plates. Oo, sa dilata, processed meat because of tin plates at saka yung kanilang inaangkat na mga beef trimmings kaya medyo nagtaas. But only one brand so far, Igan ang nagtaas. Opo. Okay, di mag-diet tayong lahat. Yusek, salamat ha. Well, opo. At yung hotline po natin, tumawag lang po sila sa mga reklamo o katanungan tungkol sa presyo, tumawag lang po kayo sa 751-3330. Maraming salamat. Good morning. Ingat. Thank you. Good morning. DTI Undersecretary Zenaida Maglaya. Samantala, bawal at delikado sa tao ang pagkain ng botsa o double dead na karne. Pero pwede pa rin naman daw pakinabangan ng botsa. Maaari raw itong gawing feeds o pakain sa aso at isda. Narito ang report ni Lia Manyala. Ganito na lang lagi ang tagpo tuwing may nabibistong botsa o double dead na karne sa mga palengke. Pero paulit-ulit pa rin bumabalik ang problema. Sabi ng National Meat Inspection Service o NMIS sa Senado, malaki raw kasi ang kita rito at marami umano ang yumayaman sa iligal na bentahan ng double dead na karne. Tulad ng babaeng ito na tinaguri ang botsa queen. Kaya naman suhestyon ng NMIS, bakit hindi na lang gobyerno ang kumita sa botsa? Imbis na itapon o sunugin ang nakukumpiskang botsa, pwede raw kasing tunawin ito at gawing pakain sa isda. Magandang source daw kasi ng protina ang botsang karne at buto at ligtas daw ito sa mga isda. Katunayan, ginagawa na raw ito sa ibang bansa. Lulutuin po ito halos tinunaw and then idra-dry. So wala na halos? Wala na po. Scientifically, yung bacteria? Wala na po yun. Patay na. Pati ilang dog food matagal na raw gawa sa botsa. Biro tuloy ni Senador Manny Villar. Eh di sabihin mo na lang doon sa kay Botsa Queen, lumipat ng trabaho. Sir, the dog, when they eat them, it's okay because the physical structure of the dog, the body, they are not afraid of this kind of germs. Maybe to one person is a garbage, to them it's protein. Kung ligtas man daw makakain ng isang pinakain ng botsa, paglilinaw ng Department of Health, hindi pa rin pwedeng kumain ng double dead na karne ang tao. Pwede raw itong magdulot ng pananakit ng tiyan o mas malala, sepsis o yung pagkalaso ng dugo na pwedeng makamatay. Para sa unang balita, Lia Manyalak reporting. Sa ibang balita, 368 Pilipino mula sa Libya ang nagbalik bansa kanina madaling araw. Sila po yung mga sumakay sa barko na inupahan ng gobyerno ng Pilipinas at dinala sa Greece. Mula sa Greece, sinundo sila ng eroplano ng PAL pauwi sa bansa. Darito ang report ni Victoria Tulat. Matapos uwi ng panganib sa Libya, nakakangiti na ang 368 Pinoy na nakabalik ng bansa pasado 1:00 na madaling araw kanina. 13 sa kanila, edad 2 pababa.
Mula Tripoli, sumakay sila sa MV Ionian Queen at dinala sa Crete, Greece. Doon ay sumakay sila sa Boeing 777 ng Philippine Airlines at lumipad pabalik ng Pilipinas. Ang massage therapist na si Angelina Mata at ang kanyang buong pamilya, 3 beses raw sinubok umalis ng Libya pero sa tuwing darating sa airport ay wala raw biyahe ang mga eroplano. May time na gano'n, akala na hindi na kami makakaalis. Tension at saka kaba ang inabot namin sa Libya. Si Julian Sevilleno, noong una ay binalot din daw ng pangamba. Bago kami nakapunta ng Tripoli, dumaan muna kami ng 17 checkpoints. Si J. Busquillo naman na may mga anak na edad 2 at 5, ilang metro lang daw ang layo ng bahay mula sa bahay ni Libyan leader Muammar Gaddafi. Pero kahit naipit sa tensyon, babalik pa raw siya ng Libya. Maganda yung trabaho ko dun eh. Tsaka mabait yung boss ko na kaya walang problema sa akin. Kasama ang mga opisyal ng PAL at OWA, sinalubong ni Senador Jinggoy Estrada ang mga repatriates. Nais raw ng senador na personal na kamustahin ng mga ito, lalo na siya ang chairman ng Senate Committee on Labor. Pinuri rin ni Estrada ang magandang trabaho na ginagawa raw ng mga ahensya ng pamahalaan. Bagaman masaya si Estrada sa ligtas na pag-uwi ng mga OFW at kanilang pamilya, nag-aalala siya para sa mga Pilipinong nananatili pa rin sa tensyonadong lugar sa gitnang silangan. Nananawagan din ako sa ating sa ating kapwa Pilipinas sa Middle East na kung pwede, umuwi na muna sila at baka sumiklab ang gera ron. Para sa unang balita, Victoria Tulad, reporting. Isang Pinay kasama sa listahan ng New Zealand Police sa mga nasawi sa lindol. Kinilala ang biktima na si Ivy Jane Cabonilas, 33 taong gulang. Kabilang si Cabonilas sa mga natabunan ng gumuhong CTV building. Sa ulat na inilabas noon ng DFA, 11 Pilipino ang kabilang sa mga nawawala sa Christchurch matapos ang lindol noong February 22. Paghihigpit sa visa application ng mga OFW na nais makapagtrabaho sa Taiwan, binawi na. Ayon po yan kay Taiwanese Foreign Minister Timothy Yang. Matatanda ang ikinagalit ng Taiwan ang pagpapadeport ng Pilipinas sa China ng 14 na Taiwanese nationals na nasangkot sa kasong swindling. Ayon kay Yang, minabuti nilang bawiin ang paghihigpit dahil sa pagpapakita ng goodwill ng Pilipinas. Isa na nga rito ang pagpapalit ng Pilipinas ng Commissioner ng Bureau of Immigration. Simula sa Lunes, si dating AFP Chief of Staff Ricardo David na ang Immigration Commissioner. Pero nilinaw ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, wala itong kinalaman sa pagpapadeport sa mga Taiwanese national. Kasambahay ng pamangkin na aktres na si Elizabeth Oropesa, pinaniwalaang na biktima ng budol gang. At pagbabalik ni Pinay singing sensation Charisse sa hit TV series na Glee, ikinatuwa ng co-star niyang si Lea Michele. Huwag pa uli, tutok lang sa unang balita. AC? Hi. Luto ko ng sinigang. Yung maasim! Sinigang? Yung linamnam! Asin? Linamnam? Ito gamitin natin. Pampalasa. Di na. New Nor Sinigang 2-in-1 Mix. May sampalok powder at linamnam granules para sa tamang timpla ng asim at linamnam sa sinigang. Asim! Linamnam! 2-in-1 din! New Nor Sinigang 2-in-1 Mix.